Hindi na po maituturing na poor man's fish o pagkaing mahirap ang galunggong dahil mas mataas pa ang presyo po nito sa manok. Sa Kamuning Market, naglalaro po sa 360 pesos hanggang 400 pesos ang presyo ng kada kilo ho ng galunggong. Halos doble po yan sa presyo ng karning manok. Sa ilang palengke, naaabot lang ng 180 pesos hanggang 190 pesos kada kilo. Ang payo naman po ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., sa mga mamimili, tangkilikin na muna ang manok sa halip na galunggong. Ang mataas na presyo po ng galunggong ay bunsod po umano ng kakulangan ng supply at yung umiiral na closed fishing season. Wala talagang supply eh. Kung limited talaga yan, tataas talaga ang presyo. Kasi I'm not saying na bababa yan dahil hindi naman I'm just being honest about it, diba? But then there's others. Diba? Kung ganyan kamahal yun, eh, magmanok na lang kayo. Tinig po ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., pwede rin namang alternatibo sa galunggong ang tilapia o kaya bangus. Ang nabanggit ni Secretary, una, bago yung manok, marami pa ring species ng isda na available. Actually, mas pinopromote natin yung mga local species kagaya nung tilapia. Bangus, yung tilapia nasa 160 lang, yung bangus nasa mga 200 to 20. So, malaki yung kaburahan. Tinig po ni Assistant Secretary Arnel De Mesa, tagapagsalita ng Department of Agriculture. Samantala, sinabi rin ni De Mesa na malaki na ang ibinaba ng presyo naman ng mga lowland vegetables sa mga pamilihan tulad po na sitaw, sili, patani. Matapos po ang sunod-sunod na bagyo na tumama po sa bansa. Malaki na yung ibinaba, lalo na rito sa lowland vegetables natin. Yung sitaw, halimbawa, bumaba na yan ng 30 pesos from 180, nasa mga 30 to 40 pesos hanggang 140. Yung ating sili, nasa mga 300. Dati pumado yan ng 700. So marami ng gulay yung bumaba na rin ng presyo. Tinig po ni Assistant Secretary Arnel De Mesa, tagapagsalita ng Department of Agriculture.